Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang resulta ng tugon ng masa o TNM survey kung saan siya ang most trusted government official. Sa ulat ng TNM nationwide survey, lumabas na 60% ang trust rating at 59% ang performance rating ni Pangulong Marcos. Ayon sa kanya, patunay lamang ito na simula pa lamang ay nakikita ng taong bayan ang pagsisikap ng kanyang administrasyon. Sinabi pa ng Pangulo na nakakataba ng puso at isa itong inspirasyon upang lalo pang magpursige sa paglilingkod sa bayan. It just validates that what we are doing, that people are beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5, almost 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naniniwala ang Okta Research Fellow na malaki ang impluwensya ng pag-endorso ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagtaas ng rating ng mga kandidato ng alyansa para sa pagkasenador. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, may kontribusyon ang ginagawa at performance ng Pangulo sa pagpasok sa Magic 12 ng lahat ng mga kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas sa isinagawang survey. Bukod sa endorso ng Pangulo, nakikitaan niya ng publiko ang katangian ng mga nasabing kandidato. May survey kami na tinanong kung ano yung endorsement power ng Pangulo at mataas yung endorsement power ng Pangulong Marcos. Kaya nakita natin na nakakatulong sa alyanse kasi lahat sila pasok eh. Pero of course sila rin, iba-iba yung ranking nila kasi meron mga makilala, mas may maitutulong sa mga kababayan natin. Si Okta Research Fellow Dr. Guido David. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga bagong nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPAC Naglawin Class 2025 na maging ilaw para sa sambayanang Pilipino. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng kanilang aksyon na may dignidad at pagseserbisyo ang bubuo ng sistema sa lipunan. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na dapat maramdaman ng mga Pilipino ang batas sa pamamagitan ng kanilang presensya. My dear officers, this country will never ask you to be perfect, but it will ask you to be present. Be there. Let our people feel your presence, feel the presence of their law enforcers, feel the presence of the law.
si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinaalala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Philippine National Police Academy o PNPAC Naglawin Class 2025 na hindi madali ang serbisyo publiko. Gayunman, pinayuhan ni Pangulong Marcos ang mga nagsipagtapos na piliin ang marangal na paraan, tumindig sa katotohanan kahit walang nakakakita. Sinabi ng Pangulo na may mga pagkakataon na susubukin ang kanilang prinsipyo, subalit dapat anyang muling isipin kung bakit ito ang kanilang piniling landas. There will be times when ideals and reality will seem to pull you in different directions. There will be moments that will test your principles and your convictions. But whenever those days come and doubts creep in, remember who you are and why you chose this path. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang legal na basehan ang China para angkinin ang Sandy Cay. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, nasa mapa ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group noon pang panahon ng Kastila taong 1734. Sinabi ni Carpio na pinupuwersa at iginigiit lamang ng China ang 9-dash line na ginawa nito at hindi naman anya kinukonsidera ng Arbitral Tribunal. Para kay Carpio, dapat hamunin na lamang ng Pilipinas ang China na isumite sa arbitration ang territorial dispute para matapos na ang nasabing issue. Ayon kay Carpio, matibay ang pruweba ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Challenge natin. Ngayon, pag sinabi ng China ayaw namin, di malaman ng buong mundo, takot sila dahil mahina yung kanilang basis. Si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mahigpit na screening at monitoring process para sa digital nomad visa applications siniguro ng Malacanang. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagbibigay ng digital nomad visa ay inaasahang magpapataas sa bilang ng mga dayuhang manggagawa na dadayo sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Magkakaasa ang mga Pilipino na magkakaroon ng mahigpit na screening process ang gobyerno para sa digital nomad visa applications upang maiwasan ang maling paggamit o pang-aabuso ng visa privilege na ipagkakaloob ng Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, siniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro na mayroong mga patakaran na iiral upang mapigilan ang mga foreign workers, lalo na yung mga mayroong kinalaman sa Philippine offshore gaming operators na makinabang dito. Ayon kay Castro, ang pagbibigay ng digital nomad visa ay inaasahang magpapataas sa bilang ng foreign worker na dadayo sa Pilipinas na siyang hahatak naman sa revenue ng Pilipinas pataas. Dahil dito, puspusan na anya ang pagsasaayos ng mga entry at exit point ng bansa para sa inaasahang pagtaas ng tourist arrivals. We will be having monitoring, unlike with the POGOs before. We will be securing definitely the processes regarding this. There will always be security features in order to protect our country from any scammers or any violations of the law. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pag-aasikaso ng gobyerno sa pagpapauwi sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Cambodia. Ayon kay Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, biktima ng modus na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa ang mga biktima, ngunit ibinibenta sa mga scamming hub sa Cambodia at Myanmar. Samantala, nagpaalala si Mabulak sa mga nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa na huwag kaagad maniniwala sa mga alok na trabaho sa social media. Dahil dito, umapela si Mabulak sa publiko na maintindihan ang dahilan ng pagiging strikto ng Bureau of Immigration sa mga paalis na Pilipino sa bansa.
We are informing the public na sana po kung magtatrabaho sa labas ng bansa, dumaan po tayo sa POA sa DMW kasi sila po karamihan sa kanila, we cannot naman na sila ay naghahanap ng magandang trabaho, magandang kinabukasan. Dapat dumaan tayo sa tamang proseso para mapangalagaan yung ating welfare. Si Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA nanawagan ng suporta para sa programang 20 piso kada kilo ng bigas at binigyang diin na wala itong halong pamumulitika. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kailangang ilabas ng National Food Authority o NFA ang mga stock ng bigas mula sa mga bodega upang masuportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng palay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Hiniling ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang suporta ng publiko para sa nalalapit na paglulunsad ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Cebu at Metro Manila. Ayon sa kalihim, ang programang ito ay walang kinalaman sa anumang politika kundi para mapakinabangan ng mas nakararami. Sa tansyangan ng kagawaran ay posibleng umabot sa 800,000 pamilya sa Visayas Region ang makinabang sa programa. Kaugnay nito ay nanawagan din ng kalihim ng suporta para mapigilan maging ang fake news at mga paninira sa programa hindi pa man ito nagsisimula. Binigyan din ng kalihim ang pangailangan na mailabas sa mga stock ng bigas mula sa NFA mula sa kanilang mga bodega para patuloy na masuportahan ng mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga ani palay. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Hinikayat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang publiko na maging mata ng kanilang komunidad kontra illegal na droga sa pamamagitan ng Operation Private Eye o OPE. Ang OPE ay isang reward at incentive program na layong hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mamamayan laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga aktibidad sa kanilang mga lugar na may kinalaman dito. Ayon kay PDEA Director General and the Secretary Isagani Neres, sa unang quarter ng 2025, umabot sa higit 7 milyong piso ang kabuang cash rewards na ipinagkaloob ng PDEA sa 16 na civilian informant na nagbigay ng impormasyon at naging daan sa matagumpay na pagsasagawa ng 22 anti-illegal drug operations sa bansa. Tiniyak ng PDEA na mananatiling sikreto ang pagkakakilanlan ng impormante. Dumadaan din sa masusing deliberasyon ng OPE Reward Committee ang pagbibigay ng pabuya. Para sa mga nais mag-ulat ng iligal na aktibidad ng droga, maaring makipag-ugnayan sa OPE hotline number 0917-867-7332. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador Joel Villanueva hiniling sa Kamara na ipasa na ang legislated wage hike bill ngayong papalapit na ang araw ng paggawa. Ayon kay Villanueva, hihilingin niya kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang naturang panukala. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Bago ang pagdiriwang ng araw ng paggawa, hinikayat ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva ang Kamara na aprobahan na sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang legislated wage hike. Una na kasing naipasa ng Senado sa ikatlot huling pagbasa ang bersyon nilang 100 pesos legislated wage hike, habang sa Kamara ay aprobado na sa committee level ang bersyon nilang 200 pesos legislated wage hike. Ayon kay Villanueva, kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makausap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay hihilingin niya dito na sertipikahang urgent ang panukala. Naniniwala ang senador na may pag-asa pang maaprobahan ang legislated wage hike dahil handa naman ang pamahalaan at
at nakita ring may sense at pinaghuhugutan ang Senado sa pagpasa ng naturang panukala. Kailangan lang talaga anyang balansihin kung saan madadagdagan ang panggasto sa mga manggagawa habang hindi naman mahahayaang malugi ang mga negosyo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda nagpasalamat kay Finance Secretary Ralph Recto sa pagbawi sa panukalang pagtaas ng capital gains tax. Kinumpirma ng Department of Finance o DOF ang pagbawi sa nasabing panukala dahil sa mas malakas na koleksyon ng buwis kaysa inaasahan. Double-digit na pagtaas ng tax revenues at patuloy na pag-usad ng fiscal consolidation ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinasalamatan ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda sa Finance Secretary Ralph Recto matapos bawiin ng Department of Finance ang panukalang taasan na buwis sa capital gains, donors tax at estate tax sa ilalim ng draft na growth bill. Nauna nang tinutulan ni Salceda ang panukala dahil sa posibleng epekto nito sa middle class. Sa isang liham na ipinadala kay Salceda, kinumpirma ng DOF na binawi na nila ang nasabing panukala bunsod ng mas malakas na koleksyon ng buwis kaysa inaasahan, double-digit na pagtaas ng tax revenues at patuloy na pag-usad ng fiscal consolidation ng pamahalaan. Binigyan diin ni Salceda na ang desisyong ito ay patunay ng karanasan at husay ni Recto bilang mambabata sa usapin ng pananalapi. Paalala ng kongresista na sa pagtaas ng capital gains tax ay maaaring magdulot ng capital flight at makaantala sa paglipat ng lupa at ari-arian sa mas produktibong paggamit at ang middle class ang pinakatatamaan nito. Bilang alternatibo, iminungkahi ni Salceda ang pagbubuwis sa luxury goods kung kinakailangan ng karagdagang kita para sa gobyerno. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nanawagan si House Assistant Majority Leader Jay Konghun para silipin ang umano ay hindi maayos na serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation dahil sa dumaraming reklamo hindi lamang sa kanyang bayan sa Subic, Zambales, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang social media post, sinabi ng mambabatas na sa kabila ng paulit-ulit na pagkakataon at mahabang palugit, patuloy pa rin anya sa pagkabigo ang Prime Water sa kanilang mga consumer. Ilan anya sa mga reklamo sa kanilang lalawigan ang hindi maasahang supply ng tubig, mabagal na pagsasaayos ng serbisyo matapos ang mga aberya at kabigo ang tuparin ang mga pangako nito na pagpapabuti ng serbisyo. Isang resolusyon ang nakatakdang ihain ni Konghun para sa isang komprehensibong investigasyon ng Kongreso kaugnay sa operasyon ng Prime Water oras na magbalik sesyon ang Kongreso. Iginiit ni Konghun na hindi ito isyong politikal kundi hakbang para itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga karaniwang Pilipinong consumer na patuloy anyang naghihirap dahil sa mga napapako at kulang na serbisyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sisimulan na sa darating na buwan ng Hunyo ang mga klase sa mga eskwelahan sa buong bansa. Ayon kay Education Assistant Secretary Jerome Buenviaje, sa unang linggo ng Hunyo ang enrollment at magsisimula ang klase sa Hunyo 16 sa Hunyo 16 ang school year. Ibinalik sa Hunyo ang pasukan dahil sa mga suspensyon ng klase dahil sa sobrang init ng panahon. Sinabi ni Buenviaje na bago magsimula ang klase, magsasagawa ng Brigada Eskwela bilang paghahanda sa mga silid-aralan. Magsasagawa rin anya ng mandatory health assessment sa mga mag-aaral sa buong bansa sa unang linggo ng pasukan. Pangungunahin ito ng ating mga school health personnel, kasama ng ating mga kaguruan, no? Sila yung mag-a-assist. Meron din tayong coordination with the Department of Health para sa unang linggo ng pagbubukas ng klase at sa unang linggo bago magbukas ang klase, ay makukuhanan na natin ng data yung ating mga bata kung sino yung mga kailangan sa school feeding. Si Education Assistant Secretary Jerome Buenviaje. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Hinamon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro si Attorney Harry Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga kasong qualified human trafficking na isinampa laban sa kanya. Ito ay kaugnay ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Iginiit ni Castro na kung walang kasalanan, dapat harapin ni Roque ang kaso at linisin ang kanyang pangalan sa Korte ng Pilipinas at hindi sa Netherlands. Tinukoy ni Castro na ang mga kasong isinampa ng Department of Justice ay seryoso at may kinalaman sa mga paratang na torture, forced labor at illegal na detensyon ng mga biktima. Ayon sa DOJ, si Roque at mahigit 40 iba pa ay kinasuhan ng qualified human trafficking sa Angeles City Regional Trial Court na isang non-bailable offense. Sa kasalukuyan, nasa Netherlands si Roque at humihingi ng asylum dahil umano sa political persecution, bunsod ng kanyang kaugnayan sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Antipolo Bishop nanawagan ng panalangin at pagkakaisa kasunod ng nakatakdang paghalal sa bagong Santo Papa. Ayon kay Diocese of Antipolo Bishop Ruperto Santos, dapat na sama-samang manalangin ang mga mananampalataya para sa susunod na pinuno ng halos 2 bilyong Katoliko sa mundo. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Nanawagan ng panalangin at pagkakaisa si Diocese of Antipolo Bishop Ruperto Santos sa lahat ng mga mananampalatayang Katoliko para mabigyan ng ibayong lakas at inspirasyon ng mga kardinal na harap sa konklebo paghahalal ng susunod na Santo Papa sa Mayo 7. Sa isang kalata si David Bishop Santos na sa harap ng makasaysayang yugto na ito ng simbahan, dapat sama-samang manalangin ng mga mananampalataya para sa susunod na pinuno ng halos 2 bilyong Katoliko sa buong mundo. Binigyan din pa ng obispo ang bigat ng hamon gayon din ng biyaya kaakibat ng magiging liderato ng simbahan na umaharap sa hamon at tagumpay. Una rito ay nanunsyo ng Vatican na kabilang ang Pilipinong kardinal na si Luis Antonio Tagle sa mga napiling tumulong upang ihanda ang nakatakdang papal conclave. Mula sa lungsod ng Antipolo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Bilang bahagi ng digital transformation na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Laguna na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Fully energized, artificial intelligence ready, built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand and exist seamlessly. Dagdag ng Pangulo, ang infrastrukturang ito ay nagpapatibay na ang Pilipinas ay tunay ng future-ready at maghahatid ng tiyak na kaunlaran para sa bawat Pilipino. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. This technological infrastructure strengthens connection, not just digital. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay
ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ang ating pamalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa Pamalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagdaraos ng konsyerto sa palasyo na handog para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat bansa ang aking napupunta, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Lubos na pasasalamat ang ipinarating ng Pangulo sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan. Pasok sa mga government offices, sinuspinde bilang paghahanda sa selebrasyon ng Bangus Festival. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Ang ipalatsag na gangan sa local government unit na Dagupan City naman sususpinde na loob na sari government employees na Tanyaago April 30 tapinay danya dalan sa selebrasyon na Bangusan Street Party na ani na parte na aktibidad at Bangus Festival 2025. Nagawi kalutan na dalan di Venecia Highway di syudad. Sabit lang suspensyon niya loob at panamaglay di Impawaya Executive Order 18 Series of 2025 ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez na pinirmaan ng April 29, 2025. Unong udsaya, imbaga ng Fernandez ay tapinait na niyang pangkanaunawa susari empleyado tapian makapamprepara kaibara. Iray pamilya tan na kaaro darin niya tapian makasakay at Bangus Festival. Luganto niya at nilinaw ng Fernandez na amin niya government agencies na say trabaho para sari basic tan health services, preparedness, response to emergency at tuloy ng sinsya pangitardaran niya serbisyo. Natan niya agaw at akakaputmatla
Venecia Highway no inor akalagay lariten siya usaran at kalutan untan tumat iraramay siya miraya stages. 25,000 ya piraso bangus so akatarye ikalot na ani at kalutan adalan iya ungkapo alas 5 na ngarem. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Vernable Tran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mahigit 5 milyong pisong pondo na ipamahagi ng Department of Labor and Employment sa isinagawang Emergency Employment Program payout para sa halos 1,500 benepisyaryo sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Agarop 1,500 a benepisyaryo ti Emergency Employment Program ti Department of Labor and Employment tinag-payout dito'y Mountain Province. Kang pasanday to iti panangilatang ti ahensya iti nasrok 5 milyon a pondo para iti programa na ipatungpal ti payout manipod April 22 aging April 24 para iti 8 a munisipyo ti probinsya. Pasat daytoy iti selebrasyon ti Labor Day inton May 1. Naawat dagiti beneficiaryo ti sweldo da babaan iti Partner Remittance Center ti Dole. 4,700 pesos tinaawat dagiti beneficiaryo ang nagtrabaho iti 10 nga aldaw bayat a 7,050 pesos mat tinaawat dagiti nagtrabaho iti 10 ket 5 nga aldaw. Panggap ti programa at tulungan dagiti disadvantaged workers iti probinsya. Ginuyugoy ti ahensya ti umno a panagaramat iti naawat da at tulong. Nagyaman mat dagiti benepisyaryo iti tulong ti gobyerno a makatulong kadakwada iti inaldaw a gastos da. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Bontoc. Donna Kawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, lokal na magsasaka sa Rosario, Batangas, suportado ng programang Price Range Scheme Program at Palay Procurement Program ng National Food Authority o NFA. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Suportado ng NFA Batangas sa mga lokal na magsasaka sa Rosario, Batangas sa ilalim ng programang Price Rise Scheme Program at Palay Procurement Program nito. Ayon kay Ginoong Joseph Candava ng NFA Batangas, mag-aalok ang kanilang ahensya ng mas mataas na presyo para bilhin ang palay ng mga lokal na magsasaka at lumaki ang kanilang kita. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga lokal na magsasaka na mapabuti ang kabuhayan at magkaroon ng tsansa na maalok sa mas makatarungang presyo sa kada kilo ng palay. Sa karanasan ng mga magsasaka na ibebenta sa mas murang halaga ang kada kilo ng palay habang halos triple na ang nagiging presyo ng bawat kilo ng bigas kapag ibinibenta na sa merkado. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan, Estados Unidos at Pilipinas, magkatuwang na nagsagawa ng humanitarian activities sa Brooks Point at Rizal sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jillian Faye Ibanez. Buhat iyang Armed Forces of the Philippines o AFP kaiba ng US Armed Forces ig Humanitarian Civic Assistance o HCA sa mga banwa ig Brooks Point, Palawan, ig Rizal sa lalawigan ni ang Palawan. Pati ang aktibidad ang ika-4 na po nga edisyon ig Balikatan Exercise sa Palawan ig sa lalawigan ni ang Palawan. Kaiban sa HCA amo ang pagtukod ig isa ka andan nga eskwelahan nga may 2 kasilid pagtuon ag may sarili nga kasilya sa Felipe de Irader Elementary School sa Barangay
Ipilan sa Banwa, Brooks Point. Sa Banwa, Rizal, napagpanikad ang pagtukod igisa ka community health center sa Barangay Iraan bilang parte ra ang balikatan exercise 4025. Mako ng AFP ginalawom nga maghatag ang proyekto iyang madugay nga benepisyo sa mga pumuluyo ag magpasayon ang pag-abot ig mga serbisyo tikang sa gobyerno. Ginaampo nga matapos ang konstruksyon sa ika-anom ng Mayo tuig 2025. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian, yan na ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Fourth phase ng Calbayog Airport Bypass Road nagpapatuloy ayon sa DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginpahayag sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office nga padayon niya na ang trabaho sa distrito para sa ikaupat nga phase sa construction sa Airport Bypass Road nga may kantidad nga 43.7 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA para sa fiscal year 2025. Sa ilarom sa proyekto, magdudumara sa construction sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahaluag nga 13.4 meters upat ka lane ngan kahilaba nga 1,152 meters. Kung matapos na, magsiserbe ini nga alternatibo nga ruta ngan access road samtang ginaandam ang pagsirado san parte san main highway sa pagpanguna san Kaap. Dugang pa san distrito kung magdesisyon ang Kaap nga siraduhan ang parte san Maharlika Highway, ang Airport Bypass Road, ang magiging parte san bag-o nga main road. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. National Food Authority, Surigao Branch, naglagay ng mga buying stations ng palay sa mga malalaking rice-producing areas ng probinsya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Aduna na gikasabutan karon ang probinsyal nga pagamahanan dinhi sa Surigao del Sur ug ang National Food Authority kon NFA Surigao Branch alang sa pagpahimutang og mga buying station sa mga dagko nga mga rice producing areas dinhi sa probinsya. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutyag ni Provincial Agriculturist Esmeraldo Raimundo nga mao kini ang usa sa nahimong resulta sa ilang gipahigayon nga emergency coordination meeting tali ngadto sa Department of Agriculture kon na DA Caraga ug sa uban pa mga partner agencies and stakeholders. Sumala pa nga subay sa mga kasabutan, magbutang og mga buying station sa humay ang NFA dito sa Maykarkan Madgarlan area sa lungsod sa Tago ingon man sa San Miguel nga mo'y naguna nga mga daggong rice producing areas dinhi sa probinsya. Sa karon, padayon ang pagpamalit og humay sa NFA gikan sa mga mag-uuma ning probinsya gamit ang buying price nga 24 pesos matag kilo alang sa clean and dry palay. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Jolo. Sulu Provincial Police, SPPO at Non-Violent Peace Force nagkaisa sa community engagement sa Bitanag, Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Nagpaon ni Dengha Sulu Provincial Police Office, iban si Dengha Non-Violent Peace Force ang basulta sila pagyambo community engagement dito wa campus sa Sabirang Malika Barangay Bitanag, Panamaw, Sulu. Impakaladyaan nini amin bahagi sina revitalized police sa barangay at RPSB programs in SPPO. Amin irulya na Executive Order No. 70 iban 37 iban sin DPCRMC No. 2024-006. Magsud sin RPSB ni hasupay mapakuswog impangandul si mga raayat akoman sa mapasuok in pagsangsa simparinta pa mga raayat. Akagis timpaga dito si mga kapulisan halukal sa kupan nila. Nangahangarian ni Department of Interior and Local Government ato DILG. Imakatabang niya pagasambag ang mga local issues ibang pagdil si mga tatabangan haduhang tuwang aspects in kawiyanan si mga raayat. Limangud na sabot pa karadyaan in advocacy support group nga Bitanag MNLF Fisher Folks Association iban sin Bitanag MNLF Women's Association. Dengo RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Bilang bahagi ng digital transformation na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Laguna na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Fully energized, artificial intelligence ready, built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand and exist seamlessly. Dagdag ng Pangulo, ang infrastrukturang ito ay nagpapatibay na ang Pilipinas ay tunay ng future-ready at maghahatid ng tiyak na kaunlaran para sa bawat Pilipino. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. This technological infrastructure strengthens connection, not just digital. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Pinaktibay ng Fitch Ratings ang long-term foreign currency issuer default rating nito sa Pilipinas dahil sa tagumpay ng bansa sa pag-abot sa inflation at sa pagkakaroon ng matatag na medium-term growth potential. Sa pinakabagong nitong report, muling ipinanatili ng Fitch Ratings ang BBB rating at stable outlook nito sa Pilipinas buhat sa matibay anilang medium-term growth ng bansa na siya namang sumusuporta sa unti-unting pagbawas sa utang ng pamahalaan. Dagdag pa rito ang kalakhang sukat anila ng ekonomiya ng Pinas ay relatibo rin sa BBB peers nito. Bukod sa rating, inaasahan din ng Fitch ang 5.6% growth ng bansa ngayong taon na may paglagong tinitingyang lalampas sa 6% pagdating sa medium term. Ayon sa Fitch, ang kanilang projection ay salamin ng mga bunga ng mga pamumuhunan sa infrastruktura sa Pilipinas, gayon din ang magkakasunod na reforma upang maliberalisa ang ekonomiya at mapaunlad ang trade at investment nito. Ilan pa sa mga tinukoy na dahilan ng Fitch ay ang domestic focus na siyang naglimita sa exposure ng bansa sa global trade tensions, ang mas mababang taripa ng US sa Philippine exports, ang general government budget deficit na inaasahang aabot sa 3.6% ng gross domestic product sa 2026 at ang tagumpay sa pag-abot sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Samantala, ikinalugod naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona ang pagpapatibay ng Fitch sa investment grade credit rating nito sa Pilipinas at sinabing ipagpapatuloy ng BSP ang mga hakbangin nito upang masigurong manageable ang inflation at ma-promote ang sustainable economic growth ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, mariing pinabulaanan ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga kumakalat na impormasyon patungkol sa pagpapataw ng mga bagong buwis. Sa isang pahayag, tiniyak ng kalihim na napamamahalaan ng gobyerno ang pananalapi nito at naibibigay ang pangangailangan ng publiko na hindi na kinakailangan pang magpataw ng bagong taxes. Siniguro pa nito na may mga nakalatag na estratehikong hakbang upang matiyak ang fiscal sustainability at kinakailangang buffer sa gitna ng tumataas na global economic uncertainty. Dagdag pa ni Secretary Recto, may matibay na fiscal performance ang Pinas gaya na lamang ng double-digit growth sa tax collections noong first quarter na siyang sumasalamin niya sa fiscal stability ng bansa. Kasabay ng pagtitiyak, binalaan naman ng Finance Chief ang publiko laban sa disinformation na ipinakakalat lalo na ngayong papalapit ang national at local elections. Anya, ugaliing busisiin ang mga nababasang impormasyon sa social media at sundan lamang ang mga pahayag na manggagaling sa mga opisyal na tanggapan ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Optimistiko ang kabuang Information Technology and Business Process Management o IT-BPM industry sa bansa na kaya na nitong matamo ang $40 billion revenue target ngayong taon. Ayon kay IT and Business Process Association of the Philippines o IPAP President and Chief Executive Officer Jack Madrid, nakikita niya ang pagtaas ng demand ngayong taon dahilan para maabot ang unang nilang target o unang nilang 2024 target. Tiwala rin ito na kayang lampasan ng industriya ang $40 billion revenue mark sa pagtatapos ng 2025. Kasabay nito, optimistiko rin si Madrid na papalo sa 2 milyon ang full-time employees sa lokal na IT-BPM industry sa susunod na 12 hanggang 18 buwan. Binigyang din nito ang pangangailangan sa pag-upskill, reskill at cross-skill ng local talents upang masuportahan ang pangangailangan ng industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Umaabot na sa 63.5 billion pesos ang naaprobang investments ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa unang 4 na buwan ng 2025, dahilan para mahigitan pa sa lampas sa doble ang investment approvals na naitala noong nakaraang taon. Ayon sa PEZA, ang 63.5 billion pesos na investment approvals na naitala mula January hanggang April 2025 ay 112% na mas mataas kumpara sa 29.96 billion pesos na naaprubahan noong 2024. Ngayon pa lamang anilang Abril ay may naaprubahan ng karagdagang 20 bago at expansion projects na nagkakahalaga ng 4.58 billion pesos. Sa nasabing bilang, 7 ang nagmula sa export manufacturing sector at 5 sa information technology and business process management, habang may 5 pasilidad, 2 utilities at tig-1 sa logistics at domestic ang kasama sa mga bagong naaprubahan. Bukod sa nadagdag na bagong approvals ngayong buwan, sasampanaan nila sa 86 ang bago at expansion projects na inaasahang makalilikha ng lampas 20,000 bagong trabaho. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, ang upward trajectory sa investment approvals ay sumasalamin sa matibay na commitment ng ahensya sa investment promotion at facilitation, gayon din ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Sa ipinakikitang katatagan ng Pinas sa gitna ng pandaigdigang hamon, tiwala si Panga na mapananatili ng Pilipinas ang momentum at kanila naman itong masidhing aagapayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Antabayanan ang kalipunan ng mga maiinit na sports balita na ihatid ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anvidao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Naging importante ang presensya ni Santi Santillan ngayon para sa Rain or Shine Elasto Painters, kung saan ang mga susing big men ng koponan ay napuwersahang umupo sa sidelines sa mga unang laban ng PBA Philippine Cup. Nitong nakarang linggo, siniguro ni Santillan na siya ang magmamando ng Elasto Painters lagpas sa defending champion na Meralco Bolts 128-116. Ang 27 puntos ni Santillan na karamihan ay nanggaling sa first half ay natulungan ang Rain or Shine para mapaganda ang kanilang record sa 2-1 sa All-Filipino Tournament habang nakuha ang karangalan para pangalanan siyang bilang PBA Press Corps Player of the Week. Nakuha ng 4 na taong produkto ng De La Salle University ang lingguhang karangalan kontra kina Xavier Lucero at Mark Baroka ng Magnolia, ang tambalang Justin Arana at rookie Justin Baltazar ng Converge, at ang NLEX rookie na si JB Bahio. Kahit wala ang big men ng Elasto Painters, napunan naman ito ni Santillan lalo na sa opensa, kung saan nagawa niya ang 19 na puntos sa unang 2 quarters bago pinalawig ng Rain or Shine ang kanilang kalamangan sa tulong nina Adrian Nocum at pati na rin ang 40 anyos na veteranong si Gabe Norwood. Ang 29 anyos na si Santillan ay ang ika-4 na Rain or Shine player na nakakuha ng award, ang pinakamarami kumpara sa iba pang koponan ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabanggaan muli ang University of Santo Tomas at De La Salle University ngayong Miyerkules para madetermina kung sino ang second seed sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Final Four. Bago pa man ang kanilang pagtuto sa semifinals sa ikatlong pagkakataon, pag-aagawan ng dalawang koponan ang twice to beat incentive ngayong Miyerkules na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Asahan ang matinding bakbakan sa pagitan ng Tigresses at Lady Spikers at kung sino man ang mananalo ay makukuha ang insentibo sa Final Four bonus, isang malaking psychological advantage patungo sa kanilang sunod na pagtatapat sa darating na Sabado. Sa isang panig ng Final Four, magtutuos ang defending champion National University na nakuha ang isang twice-to-beat incentive pagkarang magtapos sa tuktok ng standings pagkalipas ng eliminations ng may 12-2 record at ang 4th rank na Far Eastern University. Magtatapat ang Lady Bulldogs at Lady Tamaraws sa Final Four sa ikalawang sunod-sunod na season. Nagtapos na tabla ang UST at De La Salle kasama ang Far Eastern University para sa ikalawa hanggang ikaapat na pwesto na may kaparehong 9-5 record. Dahil sa mas mataas na set ratio laban sa Lady Tamaraws, paglalabanan ng Tigresses at ng Lady Spikers sa isang playoff para sa inaasam na number 2 spot. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas ng Mapua University ang kanilang sama ng loob sa Lyceum of the Philippines University kung saan pinataob ng una ang huli 25-20, 25-23 at 25-23 sa NCAA Season 100 Men's Volleyball na ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center nitong Martes. Bumalik sa winning column ang Cardinals pagkaraan silang ginulantang ng Arellano University nitong linggo para mapaganda ang kanilang record sa 11-2 habang ang Pirates ay dumulas sa 2-10. Nanguna muli para sa Cardinals si Barbie San Andres sa nalikom nitong 26 na puntos galing sa 22 attacks at 4 na service aces kasama pa ang 13 excellent receptions habang nagambag si RJ Ramos ng 19 na markers at 10 excellent digs. Pinamunuan naman nina June Edang at John Cielo ang LPU sa nagawa nitong 13 puntos bawat isa habang si George Aquino ay nagdagdag ng 11 markers. Sa panig naman ng women's volleyball, kahit wala si Jaja Tulang ay hindi natinag ang Lyceum of the Philippines University para kunin ang 25-16, 25-15, 27-29, 23-25 at 15-10 panalo laban sa Mapua University sa NCAA Season 100 Women's Volleyball. Hindi nakapaglaro ang main opposite hitter na si Tulang dahil sa natamo nitong shoulder injury nitong huling laban ng Lady Pirates. Nakuha naman ng Lady Pirates ang kanilang ikalimang sunod-sunod na panalo para mapaganda ang kanilang record sa 6-6 habang ang Lady Cardinals ay nakuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo para sa 75 baraha. Umangat sa laban ang tambalan nina Jonah Dolorito at Joan Doguna kung saan si Dolorito ay nakapagtala ng 24 na puntos at 14 na excellent receptions habang si Doguna ay nagtapos ng may 23 markers at 17 excellent digs. Malaki naman ang naibigay na tulong ni Ashley Muchilias na pumalit kay Tulang kung saan nakagawa ito ng 15 puntos habang nagambag si middle blocker Hiromi Osada ng 14 na puntos. Nanguna naman si Freyan Garcia sa panig ng Mapua sa nalikom nitong 16 na puntos habang sina Nadine Berses at Nicole Ong ay kapwa nagdagdag ng tig 15 markers bawat isa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Napanatiling buhay nina Carl Tamayo at Asem Maray ang Changwon LG Sakers sa huling sandali at itinanggi ang Ulsan Hyundai Mobis Phobos sa huli para makuha ang 76-74 panalo at pumasok sa Korean Basketball League o KBL Finals. Tabla sa 74 all at wala ng 10 segundo ang natitira sa oras na ipasok ni Maray ang isang bank shot para masweep ng Changwon ang Ulsan 3-0 para makapasok muli sa finals simula pa noong 2013 at 2014 season. Pinangunahan ni Tamayo ang Sakers sa naipon nitong 16 na puntos, 3 rebounds at 3 assists, habang sina Yang Hong-shok at Maray ay nagbigay ng kanilang suporta pagkarang makascore ng 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Nagtapos ang Gilas Pilipinas standout sa best of 5 semifinal series ng may averages na 15 puntos, 4.7 rebounds, 2 assists at 0.7 steals sa 3 laban. Kahit limitado lamang ang kanyang oras sa paglalaro, maganda din ang ipinakita ni Filipino import Migs Oxon sa Game 3 kung saan nagambag ito ng 10 puntos, 1 rebound, 6 na assists at 3 steals. Nakagawa naman ng double-double si Gage Prim na may 19 na puntos at 14 na rebounds habang nagdagdag si Sean Long ng 13 puntos para sa Ulsan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nahirapan sa una, subalit namayagpag pa din sa huli ang Pampanga Giant Lanterns kontra Bacolod Tubo Slashers para kunin ang 100-91 panalo at lumapit sa mga nangunguna sa team standings ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2025 season na ginanap sa Orion Sports Complex sa Bataan. Nasa likuran lamang ang Pampanga na may 7-1 kartada sa koponan ng Nueva Ecija na may 8-0 record at San Juan na may 6-0 baraha at katabla ang Quezon Province at Abra para sa pwesto sa playoffs. Nakuha ni Donald Gumaru ang Best Player of the Game award pagkatapos ang kanyang solidong performance na may 24 na puntos habang nag-ambag si Larry Muyang ng 24 na puntos at 14 na rebounds. Hindi din naman nagpahuli si Pampanga top gun Archie Concepcion sa nagawa nitong 12 puntos, 7 assists at 4 na boards. Samantala, bumalikwas naman ang Muntinlupa Cagers sa isa pang laban para makuha ang 72-63 panalo laban sa Valenzuela City Magic para mapaganda ang kanilang record sa 5-1. Nagposte si John Cantimbuhan Jr. ng 17 puntos, 4 na rebounds at 3 assists para sa Cagers na nakakuha ng tulong kina Patrick Ramos na nagtapos na may 16 na puntos at 5 assists at kay Marvin Hayes na nakagawa ng 12 puntos, 9 na rebounds at 3 assists. Bumagsak naman sa 3-6 ang kartada ng Valenzuela kahit sa magandang laro na ipinamalas ni na John Formento na nakagawa ng 24 na puntos at 4 na rebounds, pati na rin ang 10 puntos, 9 na rebounds at 4 na assists ni J.R. Albanza. Dinomina naman ng Bataan Risers ang Bulacan Cuyas 73-48 sa isa pang laban para umakyat sa 4-5 record. Pinangunahan ni Jeff Santos ang Risers sa narehistro nitong 19 na puntos, 4 na rebounds at 3 assists, habang nagdagdag si Dom Vera ng 10 puntos, 4 na rebounds, 2 assists at 2 steals kung saan nakuha na koponan ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo at lalong binaon ang Cuyas sa liga na wala pa ring panalo sa loob ng 10 laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagal pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinayuhan si Kailin Alcantara na wag nang sagutin ang mga sinabi ni Jackie Forster, ina ng ex-boyfriend niyang si Kobe Paras sa social media. Pero mayroong mga nakasaksi umano ng iyakan ng kapuso actress ang napanood na video ni Jackie. At yun nga, sabi nga ng ating mga kamosa, nangyari raw ito sa taping ng All Out Sundays o AOS noong linggo, Abril 27. Nasa kalagitnaan ng taping nang napanood niya ni Kailin ang pasabog na video ng ina ni Kobe. Matagal daw nag-iiyak ang aktres. Hindi raw alam kung ano ang sinabi ng aktres tungkol sa napanood na video pero marami ang nakakitang umiiyak ito. Marami naman syempre ang nagtanggol dito kay Kailin. Kahit sa Instagram account nito, karamihan ay positibo ang mga komento sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bagamat nagdadalamhati pa rin ay tila gumagaan na kahit papano ang pakiramdam ni Lotlot de Leon
matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay. Naunang pumanaw ang dati niyang mother-in-law na si Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales, noong April 12, 2025. Kung ating matatandaan, pumanaw si Pilita sa edad na 87. Si Pilita ang ina ni Ramon Christopher Monching Gutierrez, dating asawa ni Lotlot. Makalipas lamang ang 4 na araw noong April 16, ang adoptive mother naman ni Lotlot na si national artist at superstar Nora Honor ang pumanaw. Si Nora ay pumanaw naman sa edad na 71. Sa Instagram nitong Martes, Abril 29, nagbahagi si Lotlot ng lumang larawan kung saan kasama niya sa entablado sina Nora at Pilita. Tila kuhang larawan sa isang malaking konsyerto dahil mayroong banda sa kanilang likuran. Parehong mga awit itong sina Nora at Pilita. Caption ni Lotlot sa kanyang post, quote and unquote, "Both of you must be singing your hearts out. Enjoy heaven, Mommy and Mamita." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, heavy drama pala ang pelikulang Fatherland kung saan mag-ama ang papel ni Allen Dizon at Inigo Pascual. Sabi nga ni Inigo, quote and unquote, "I didn't know I could do a movie like this. Heavy drama po ito. I've never done anything like this. Hindi ko alam na kaya ko palang mapush ang sarili ko in terms of acting." Kasama sa cast ng Fatherland sina Cherry Pie Picache, Mercedes Cabral, Richard Yap, Angel Aquino, Max Eigenman, Abed Green, Jeric Gonzalez, Ara Davao, Bo Bautista, Keizel Kinochi, Benji Felipe, Rico Barrera at Jim Pebanco. Kanino ba na-challenge itong si Inigo sa mga kasama niya? Sabi nga niya, quote and unquote, "Siguro ang intense sa mga eksena ni na Tita Angel at Tito Allen, yung karakter ko kasi para akong nagte-teleport doon sa past. So even yung mga eksenang pinapanood ko lang sila, na-challenge ako kasi ang taas ng binibigay nila. Tapos ako, wala akong linya, nanonood lang ako, parang nag-travel back in time ako. So ang hirap. Doon ko lang natutunan sa sarili ko na ang hirap palang umarte ng wala kang linya kasi iyak ka habang pinapanood mo pero mas mailalabas mo kasi pag nagsasalita ka. Minsan mas naiiyak ka nga pag nagsasalita ka sa nararamdaman mo. Dito tahimik ka lang, pinapanood mo lang, mahirap pala nun. Siguro yun yung pinaka, not a specific person, pero yun ang isa sa pinakamahirap na ginawa ko for the movie. So ito nga palang The Fatherland ay nagumpisang mag-showing sa local cinemas noon pa palang Sabado de Gloria. Idinirect ito ni Joel Lamangan at joint venture ito ng Bentria Productions at Heaven's Best Entertainment. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti na lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Steph Vicente. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang.
Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.